Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa? Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? Teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa? Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? Teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi. Gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2. Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? Non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yun? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po, pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. Saang kwarto siya mananatili? May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi. Gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2. Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? Non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yun? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po, pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre?
Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ng bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ng bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sa bagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano? Coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sa bagay,
Mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Hmm, saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano, coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapagdesisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. Aling damit ang bibilhin niya? May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... Ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Ah, yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi,
Pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... Ah, dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Ah, yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan nito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana yung parisukat ng hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro, sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. Aling apartment ang kanyang pipiliin? May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin?
Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan nito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana kung yung parisukat ng hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Hmm, wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko. Kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Anong mas gusto niyo? Hmm, bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang happy birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. Aling cake ang kanyang o-orderin? May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko. Kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Anong mas gusto niyo? Hmm, bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang happy birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento, gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento.
Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at ekshibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka, sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa ekshibisyon sa panahong yun. Kailan sila maglilipat? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento, gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at ekshibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka, sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa ekshibisyon sa panahong yun. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin nyo rin po itong set ng 3 kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang 3 damit ay mabibili nyo sa presyo ng isa lang. Isang set ng 3 kurbata at makakuha rin ako ng set ng 3 damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang 2 damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. Ano at ilan ang kanyang mabibili? May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Pero hindi ko naman kailangan ng 3 ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin nyo rin po itong set ng 3 kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang 3 damit ay mabibili nyo sa presyo ng isa lang. Isang set ng 3 kurbata at makakuha rin ako ng set ng 3 damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang 2 damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?
May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw ano? Tungkol naman sa hugis? Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige. Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. Ah, mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay, aling bag ang naging pinakamabenta? May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw ano? Tungkol naman sa hugis? Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige. Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. Ah, mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay, Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? may isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang, maaari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check-up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw nyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas mula Lunes hanggang Biyernes? Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo, hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? May isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang, maaari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check-up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw nyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas mula Lunes hanggang Biyernes?
Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Ah, anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo, hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba? Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat! Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba? Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat! Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay, una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos, nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng tiket sa sinehan? Oo, tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah, naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay, una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos, nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin
kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng ticket sa sinehan? Oo, tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah! Naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ng Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-internasyonal ng ika-4 na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ng Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang ikatlong period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng ikatlong period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng ikalawang period at sa mga batas pang-internasyonal ng ika-4 na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa ikatlong period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang ikalawang period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan.
Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamuka. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Itong matangkad kaya? Hindi, hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na, siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo, magkahawig ba kami? Hindi talaga. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamuka. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Itong matangkad kaya? Hindi, hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na, siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo, magkahawig ba kami? Hindi talaga. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Patingin nga. Physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawang musika. Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. At ikalawang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa tatlong pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Patingin nga.
Physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawang musika. Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. At ikalawang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw, may padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat. Parehong nasa ika-4 na palapag ang kanilang tanggapan. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department. 2 ang dibisyon sa Sales Department. Alin sa ika-1 at ika-2 dibisyon? Tignan natin. Ang ika-2 dibisyon. Ang ika-2 dibisyon ng sales ay nasa ika-2 palapag. May intercom sa pasukan,
kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Naintindihan ko. Maaari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman, maraming salamat. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw, may padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat. Parehong nasa ikaapat na palapag ang kanilang tanggapan. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department. Dalawa ang dibisyon sa sales department. Alin sa ikauna at ikalawang dibisyon? Tignan natin. Ang ikalawang dibisyon. Ang ikalawang dibisyon ng sales ay nasa ikalawang palapag. May intercom sa pasukan, kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Naintindihan ko. Maaari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman, maraming salamat. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae at isang lalaki na nag-uusap. Ano ang ginawa ng babae kahapon? Malakas ang ulan kahapon ah. Paano ka nakauwi? Napakaraming tao sa bus, kaya hindi ako nakapasok at naghanap ako ng taxi. Nagtaksi ka pa uwi? Hindi, walang bakante eh. Ano? Kaya naglakad ka pa uwi? Hindi ba malayo? Hindi, nilakad ko hanggang makakalahati. Tapos, naalala ko na sa malapit lang pala nakatira ang kaibigan ko. Kaya nanatili na lang muna ako doon. Ganoon pala. Swerte ka. Kinailangan kong maglakad pa uwi. Ano ang ginawa ng babae kahapon? May isang babae at isang lalaki na nag-uusap. Ano ang ginawa ng babae kahapon? Malakas ang ulan kahapon ah. Paano ka nakauwi? Napakaraming tao sa bus, kaya hindi ako nakapasok at naghanap ako ng taxi. Nagtaksi ka pa uwi? Hindi, walang bakante eh. Ano? Kaya naglakad ka pa uwi? Hindi ba malayo? Hindi, nilakad ko hanggang makakalahati. Tapos, naalala ko na sa malapit lang pala nakatira ang kaibigan ko. Kaya nanatili na lang muna ako doon. Ganoon pala. Swerte ka. Kinailangan kong maglakad pa uwi. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang ina at anak na lalaki na nag-uusap. Ano ang ginawa ng anak na lalaki ngayon at sa aling pagkakasunod-sunod? Natapos mo na ba ang iyong takdang aralin? Opo, tapos na. At ginawa ko iyon sa paaralan. Ang paglilinis. Malinis naman po, hindi ba? Maaga ako nagising at nilinis ko ang kwarto ko. Ganoon pala. Handa na ang hapunan kaya kumain ka na. Hindi pa po ako gutom eh. Kaya laktawan ko na lang po muna ngayon.
Gusto mo lang maglaro hindi ba? Kailangan mong kumain ng maayos. Opo, opo, nakuha ko. Pero pwede na po ba ako maglaro matapos akong kumain? Oo, sige. Pero hindi mainam na maglaro ng sobrang tagal. Ano ang ginawa ng anak na lalaki ngayon at sa aling pagkakasunod-sunod? May isang ina at anak na lalaki na nag-uusap. Ano ang ginawa ng anak na lalaki ngayon at sa aling pagkakasunod-sunod? Natapos mo na ba ang iyong takdang aralin? Opo, tapos na. At ginawa ko iyon sa paaralan. Ang paglilinis. Malinis naman po, hindi ba? Maaga ako nagising at nilinis ko ang kwarto ko. Aga noon pala. Handa na ang hapunan kaya kumain ka na. Hindi pa po ako gutom eh. Kaya laktawan ko na lang po muna ngayon. Gusto mo lang maglaro hindi ba? Kailangan mong kumain ng maayos. Opo, opo, nakuha ko. Pero pwede na po ba ako maglaro matapos akong kumain? Oo, sige. Pero hindi mainam na maglaro ng sobrang tagal. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babaeng nakikipag-usap sa isang staff ng silid-aklatan. Ano ang sunod na gagawin ng babae? Mawalang galang lang po. Naghahanap po ako ng diksyonaryong pang-medikal. O? Diksyonaryong pang-medikal? Sandali lang. Ang mga diksyonaryong pang-medikal ay nasa ikaapat na palapag. Ikaapat na palapag? Maaari niyo po bang ituro sa akin ang direksyon? Oo naman, pero hindi ka maaaring humiram ng mga libro sa palapag na iyon. Ganoon po ba? Oo, pero may copy machine kami sa ikatlong palapag kaya maaari ka namang gumawa ng kopya kung kailangan mo. Kopya? Marami po akong gustong i-check kaya baka aabuti ng matagal na panahon. Oo nga, tama ka. Mayroon namang isa pang aklatan malapit dito kaya maaari mong subukan magtanong doon. Mayroon po? Di pupunta po muna ako doon. Kung wala sila ng hinahanap ko, susubukan ko naman sa tindahan ng libro. Ano ang sunod na gagawin ng babae? May isang babaeng nakikipag-usap sa isang staff ng silid-aklatan. Ano ang sunod na gagawin ng babae? Mawalang galang lang po. Naghahanap po ako ng diksyonaryong pang-medikal. O? Diksyonaryong pang-medikal? Sandali lang. Ang mga diksyonaryong pang-medikal ay nasa ikaapat na palapag. Ikaapat na palapag? Maaari niyo po bang ituro sa akin ang direksyon? Oo naman, pero hindi ka maaaring humiram ng mga libro sa palapag na iyon. Ganoon po ba? Oo, pero may copy machine kami sa ikatlong palapag kaya maaari ka namang gumawa ng kopya kung kailangan mo. Kopya? Marami po akong gustong i-check kaya baka aabuti ng matagal na panahon. Oo nga, tama ka. Mayroon namang isa pang aklatan malapit dito kaya maaari mong subukan magtanong doon. Mayroon po? Di pupunta po muna ako doon. Kung wala sila ng hinahanap ko, susubukan ko naman sa tindahan ng libro. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babaeng nagbibigay ng direksyon sa isang tsuper ng taxi. Aling ruta ang tatahakin ng taxi? Lumiko po kayo dyan sa kanan. Okay po. Tapos, kumaliwa po kayo pagdaan sa coffee shop.
tapos kanan po pagdaan sa bangko. Nakuha ko po. Makakakita po kayo ng hotel sa kaliwa. Sige po, sige po. Pakihinto po dito. Ito po bang malaking hotel na may berdeng karatula? Opo, nakikita niyo po ba yung driveway sa harap? Parada lang po kayo dyan para ibaba ako. Aling ruta ang tatahakin ng taxi? May isang babaeng nagbibigay ng direksyon sa isang tsuper ng taxi. Aling ruta ang tatahakin ng taxi? Lumiko po kayo dyan sa kanan. Okay po. Tapos, kumaliwa po kayo pagdaan sa coffee shop, tapos kanan po pagdaan sa bangko. Nakuha ko po. Makakakita po kayo ng hotel sa kaliwa. Sige po, sige po. Pakihinto po dito. Ito po bang malaking hotel na may berdeng karatula? Opo, nakikita niyo po ba yung driveway sa harap? Parada lang po kayo dyan para ibaba ako. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae at lalaki na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng gym. Sa aling klase sila sasali? Oh, tingnan mo ito. Mayroon din silang klase para sa hot yoga. Yehey, tama ka. Pero tignan mo ang oras. Nag-umpisa na. Ito naman kaya, mainam daw para sa katawan ang pilates. Oo, pero 1.5 oras ang session kaya wala na tayong oras para sa jogging pagtapos niyan. Kung mas maiksi kayang klase, Oo nga, ito kayang isang ito. mukhang maganda. Pero wala akong dalang swimsuit. Huwag kang mag-alala. Pwede ka humiram dito. E di ito na lang, maiksi lang kaya pwede pa tayong mag-jogging at mag-stretching ng kaunti matapos ang klase. Sa aling klase sila sasali? May isang babae at lalaki na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng gym. Sa aling klase sila sasali? Oh, tingnan mo ito. Mayroon din silang klase para sa hot yoga. Yehey, tama ka. Pero tignan mo ang oras. Nag-umpisa na. Ito naman kaya, mainam daw para sa katawan ang pilates. Oo, pero 1.5 oras ang session kaya wala na tayong oras para sa jogging pagtapos niyan. Kung mas maiksi kayang klase, Oo nga, ito kayang isang ito. mukhang maganda. Pero wala akong dalang swimsuit. Huwag kang mag-alala. Pwede ka humiram dito. E di ito na lang, maiksi lang kaya pwede pa tayong mag-jogging at mag-stretching ng kaunti matapos ang klase. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone.